Good morning guys. Dito na naman tayo sa trabaho natin. Ito yung trabaho ng OFW. Kahit ano, paggawa sa'yo, pag alam nila na wala kang trabaho, di ba? Walang problema. Kaya wala tayong magawa kasi nandito tayo sa kanila. Nag-ano ako ng yung carpet kasi galing yan ng istirahan nila pinapalaban sa akin kasi alam nila na wala akong trabaho ngayon kasi walang lakad, Ramadan, kaya ganyan pinapaano ako ng carpet. Hirap ng buhay dito pag OFW ka. Wala kang magawa pag utusan ka kasi yun ang pinunta mo dito magtrabaho ka. Kasi hindi kaya ng mga kasambahay namin yan. Ako na lang ang gumawa. Init din kasi sa labas hindi pwede sa Kaya binibilis-bilisan ko na lang pero maraming alikabok. Galing kasi ng istirahan Kaya akala lang ng mga tao pag nasa abroad ka, ang saya-saya mo na, madali lang ang pera, pero hindi nila alam kung ano ang totoo na nangyayari sa isang tao pag nandito sa ibang bansa. Kung anong hirap, kung anong talaga, lahat maranasan mo dito pag nandito ka sa labas. Pero yung nasa Pinas ka, akala mo lang simpleng trabaho lang ang nandito, parang wala lang sa'yo. Pag alam mo na doon na yung isang tao sa abroad, akala mo madali lang ang pira sa abroad, pero hindi nila alam na ang hirap-hirap pala ng buhay dito. Kahit ano lang yung utos sa'yo, wala ka pang tulog. Kung minsan nung oras ka na uuwi galing ng lakad kasi yung amo mo gala ng gala, di ba? Yan sana dapat maramdaman ng mga taga halimbawa dito yung mister mo, misis mo, dapat yung mga naiwan dyan sa Pilipinas dapat bigyan nila ng halaga ang kanilang mga asawa na nandito kasi hindi nila alam kung anong trabaho. Alam nyo kung anong trabaho dito, ang daming trabaho, hindi mauubos araw-araw kahit ano lang ipagawa sa iyo. Kaya sana yung mga naiwan sa Pilipinas bigyan tayo ng halaga kahit kunti man lang, kumustahin kung ano nang nangyari sa atin kasi kung minsan bago lang tayo kumustahin, yan ang totoo na nangyayari talaga. Minsan kumustahin tayo pag malapit ng sweldo kasi sila may mga plano na nabilihin, may mga plano na napuntahan, pero tayo na nandito hindi nila inaalala kung ano pala ang ginagawa natin. Basta yung sa kanila, yung yung nasa isip nila na padalhan sila ng pera, ganito, yun lang nasa isip nila. Hindi nila iniisip kung ano ang trabaho ng isang tao dito sa labas ng bansa. O okay pa ba siya, nakakain na ba siya, nakaano ba, yung mga ganun ba. Pero hindi yan maiisip ng mga tao na nandyan sa Pinas. Kasi dati dyan din ako. Dito si Mrs. hindi ko rin alam na ganito pala. Pero nung nandito na ako, doon ako nagka-idea na ganito pala kahirap na. Sana dapat pag nandito yung asawa mo o mister mo, pahalagahan mo. Huwag yung isip mo na pag ngayong katapusan magpapadala ng pera, gala tayo doon, inom tayo doon. Ganon, yung mga ganon ba, sabong tayo doon, sugal tayo doon. Kung lalaki ka man, ganon. Kung babae, doon tayo, punta tayo, disco tayo doon, inom tayo doon. Kasi nagpapadala naman si mister, nagpapadala naman si Mrs. Yung mga ganon ba na pangyayari. Sana ulitin na natin, dapat bigyan ng halaga ang mga kapamilya nyo na nandito. Tapos sana wag lang hingi ng hingi. Sana tulungan nyo din na magkaipon yung nandito sa labas ng bansa. Kaya dito na lang, shout out. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Thank you.